Good morning! Happy Sunday to everyone, no? It's Sunday. Okay, so nakabihis na ako. So, I am waiting for the rest of my family na matapos silang mag-fix sa sarili nila, no? So, magsisimba kami buong pamilya. Kasi, minsan kasi tayo mga tao, saka natin maalala si Lord pag may problema, pag mayroon tayong hingin, pag kailangan siya. So, mas maganda siguro na kahit wala tayong problema, masaya man tayo, may mga blessings na dumating sa buhay natin, huwag nating kalimutan si Lord. Lagi nating alalahanin siya. Lagi natin siyang kausapin bilang Ama. Okay? So, sa mundong to, hindi lang naman kasi tayo nakafocus lang sa pera-pera, no? So, kailangan din natin patibayin, palalimin yung relasyon natin kay God, yung spiritual natin na buhay, no? Okay, so pagdating kasi sa spiritual na buhay, okay, dapat mayroon tayong malalim na connection kay Lord. Malalim ang relasyon natin kay Lord. So kung malalim ang relasyon natin kay Lord, alam natin kung ano yung mga hindi niya gusto na gagawin natin sa kapwa. So, isa doon, yung wag tayong mainggit. Okay? Kasi pag nainggit kasi tayo, hindi natin namamalayan or may mga intentional na ginawa na natin na alam natin na hindi maganda. Kasi pag nainggit ka, naninira ka na ng taong kinainggitan mo. The fact na hindi din niya alam at alam mo rin na hindi rin totoo. Okay? So, yun yung isa sa mga bunga ng isang mainggiting tao. Okay? Wala na siyang ginawa, kundi manira ng kapwa. Now, kung ikaw laging nagsisimba, nagpe-preach ka, lagi mong binabanggit sa post mo, praise God, thank you Lord, salamat po Panginoon, dapat po yung mga ginagawa natin ay naka-align doon. Kasi since lagi mong binabanggit naman si Lord, wala namang sinabi sa Lord na magsimba ka, tapos pagkatapos magsimba, manira ka. Diba? So, pag sinabi mo na malalim na yung spiritual mo or relasyon kay God, dapat wala na sa'yo yan. Yung paninira ng mga tao na walang kaalam-alam na pinag-usapan mo na pala, na binabalita mo sa buong mundo yung kapangitan ng ugali ng tao, the fact na hindi naman talaga totoo. At ito madalas kasi yung mga taong inggitera, mga taong inggitero, okay, ang ginagawa niyan, lagi yung insecure. Pag insecure ka, siyempre sisiraan mo yung tao na kina-insecurean mo. Okay? So, ang sa akin is, kung gusto mo talagang lumalim ang relasyon mo kay God, dapat alam mo yung mga ugali na tatanggalin mo. Number 1, nakalagay yan sa 7 deadly sin. Ang envy, ang inggit. Kasi ang inggit, sumisira yan sa pagkatao sa ibang tao na kung saan walang kamalay-malay na sinisiraan mo. Okay? At yung mga pangit na lumalabas sa bibig mo yan ay reflection sa pagkatao mo. Kaya tigil-tigilan mong manira ng kapwa. Tigil-tigilan mong mainggit. Kasi sabi nga nila, kung totoong magaling ka, kung totoong matalino ka, hindi ka naiinggit. Ba't ka ba maiinggit? Matalino ka nga, di ba? Ba't ka maiinggit? Magaling ka nga. Ba't ka maiinggit? Ba't ka mai-insecure? Kung feeling mo successful ka. So kung ginagawa mo, naninira ka, naiinggit ka, tapos insecure ka ma. So ibig sabihin, hindi ka confirm na successful ka sa pagkatao mo. Hindi ka kumbinsido or wala kang confident na successful ka. Kasi naninira ka. Okay? Kasi ang totoong magaling, ang totoong matalino, wala na yung insecurities. Hindi yan naninira. Kasi he is confident enough na magaling siya at matalino. Kaya kung totoo talaga na nandyan sa'yo, sa puso mo, sa isip mo si Lord, tanggalin mo yung envy. Yung pagkamainggitin dahil
hindi yan gusto ni Lord. Kumbaga kasama yan sa 7 deadly sin na binanggit ng Biblia. Ngayon, huwag mong gamitin yung salita ng Diyos, yung kaka-praise God mo, kaimin-imon mo, thank you Lord, para lang makita ng publiko, yung post mo na maka-Diyos ka, tas yung gawain mo, hindi pala. Pangit.